Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ng pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, arestado ng PNP Maritime Group ang 3 lalaki matapos gumagamit ng pampasabog na dinamita sa pangingisda. Alamin ang report ni Patrolman Ruby Ann Lumabi. Sa karagatang sakop ng Tansa, Cavite, nasabat ng PNP Maritime Group ang bangka na ginagamit sa iligal na pangingisda na tinatawag na blast fishing. Arestado ang 3 mangingisda na lula ng nasabing bangka. Inaresto ng mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit ng Maritime Group ang 3 sospek at nakumpiska mula sa kanilang sinasakyang bangka ang 13 piraso ng improvised explosive device na ginagamit sa blast fishing at ang nahuli nilang isda na aabot sa 180 kilo. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 92 of Fishing through Explosive Noxious or Poisonous Substance or Electricity at Section 196 of Possessing, Dealing in or Disposing Illegally Caught or Taken Fish ng Republic Act 10654 o ang Act to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Ipinaalam sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ipinabatid ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon. Ang nasabing operasyon ay bunsod ng pinaigting na kampanya ng PNP Maritime Group kontra iligal na aktibidad sa karagatan na tinatawag ding All Hands Full Ahead. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng pampasabog sa pangingisda o ang tinatawag na blast fishing. Ito ay nakasisira sa mga corals na nagsisilbing pahingahan at pangitlugan ng mga isda at mapanganib din ito maging sa mga taong gumagamit nito. Ang PNP Maritime Group ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon upang sugpuin ang iligal na pangingisda sa ating karagatan, lalo na ang dynamite fishing na nakakasira sa ating mga yamang dagat. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ruby Ann Lumabi, para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lumabi. 11 individual naman ang arestado ng makuhanan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana sa naging COMELEC checkpoint operation ng Sadanga PNP. Yan ang ibabalita ni Staff Sergeant Lenny Valerio.
Nasamsam ng mga operatiba ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana mula sa 11 suspect sa border control checkpoint sa Sitio Ampawilen, poblasyon sa Danga Mountain Province habang nagsasagawa ng COMELEC checkpoint dakong alas 8:40 ng gabi noong Sabado, 14 na Oktubre taong kasalukuyan. Ang mga suspect ay mga lokal na turista mula sa Cavite, Pampanga, Rizal, Taguig City at Makati City. Sakay sila ng puting Toyota Hi-Ace van, kasama ang 5 pang pasahero at isang driver at ayon sa kanila ay galing sila ng Buskalan, Kalinga. Batay sa sinagawang inventaryo ng mga seizing officer, nasa kabuuang 16,750.40 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may karaniwang presyo na 2,010,054 pesos ang nakumpiska. Bukod dito, ang Toyota Hi-Ace van, kasama ang official receipt, certificate of registration ng driver, at mga cellular phone at iba pang pag-aari ng 11 na arestong mga suspect ay nakuha bilang ng drug pieces of evidence. Samantala, ito ay matagumpay na naisagawa dahil sa pinagsamang pagsisikap ng Mountain Province Police Provincial Office sa pamamagitan ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, at Provincial Investigation and Detection Management Unit kasama ang 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 14 at ang 1502nd Regional Mobile Force Battalion kasama ang National Headquarters, EOD o K9 Group, Reco Cordillera at ang Philippine Drug Enforcement Agency at sa Danga Municipal Police Station. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ito ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio. Isang nakaw na motorsiklo ang na-recover ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa Arayat Boulevard, Pampanga. Ito ay bunga na rin ng mas pinaigting na intelligence-driven operation ng kanilang pamunuan kung saan naaresto rin ang naturang sospek. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang kawala ang isang lalaking sangkot sa karnaping sa Barangay Kutod, Angeles, Pampanga. Nitong nakaraang araw sa ikinasang follow-up operation ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Pampanga. Sa pangunguna ng provincial officer nito na si Police Major Abraham L. Kulili, sa pakikipagtulungan ng mga opisyales ng Barangay Kutod at Barangay Pampang ay nahuli ang suspect na si alias Ibrahim, 26 na taong gulang at residente ng Pulong Kakutod, Angeles City, na siyang inirereklamo ni Izon, di niya tunay na pangalan, isang call center agent at residente din ng Pulong Kutod, Angeles City. Ayon sa biktima, nakapark lang ang kanyang motorsiklong Honda TMX 125 sa labas ng kanyang bahay nang tangayin ni Ephraim na siyang pinatotohanan ng alias Rose na kasambahay ni Izon na nakakita na tinangay ito ng sospek. Ang pagkakahuli sa sospek ay bunga ng mabilisang aksyon ng HPG Pampanga kasama ang mga opisyales ng nasabing barangay. Sa araw ding iyon ay na-recover ang motorsiklo ng biktima. Ang sospek ay pansamantalang nakapiit ngayon sa Provincial Highway Patrol Team Custodial Facility habang inihahanda ang naaangkop na kaso para rito. Samantalang ang motorsiklong Honda TMX 125 ay magsisilbing ebidensya laban sa sospek. Paalala sa mga kababayan natin na maging alerto at huwag magpakampante sa seguridad ng ating mga sasakyan o motorsiklo. Mainam na masigurado nating merong itong protective security alarm na siyang magsisilbing protekta sa pagkakanakaw nito. Kung ikaw ay biktima ng carnapping, maaari kayong tumungo sa tanggapan ng Highway Patrol Group. Ang aming himpilan ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo para sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Isang plantasyon naman ng marijuana ang nadiskubre ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Cebu kung saan 3,000 piraso ng marijuana plants ang matagumpay na sinira at sinunog. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Arvin Balabis. Sinira at sinunog ang 3,000 piraso ng fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 600,000 pesos sa Toledo City, Cebu mula alas 3:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi ng October 13, 2023.
Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 7 ng PIDEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dondon B. Austria, SOU Commander kasama ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Cebu Police Provincial Office. Ang nasabing marijuana eradication ay sinagawa sa bulubunduking sakop ng Sitio Kalubihan, Barangay Tungkay, Toledo City, Cebu na may total land area na 1,500 square meters. Walang cultivator na nahuli sa nasabing operasyon, ngunit patuloy ang mga isinasagawang operasyon ng PIDEG sa pamumuno ng aming direktor na si Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr. na matukoy ang mga lugar na posible pang napagtataniman ng mga ipinagbabawal na halaman. Ang mga ganitong operasyon ay nagpapatunay na masigasig ang PIDEG sa mandato nito na puksain ang iligal na droga sa ating bansa. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Arvin Baladis, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Isang drug den sa Samar ang nabuwag matapos salakayin ng pinagsamang tauhan ng Samar PNP at ng PDEA 8 kung saan 3 drug personality ang arestado sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City. Ang balita ibabahagi sa atin ni Patrolwoman Sherry Ann Masi. Arestado ang 3 drug personality at nabuwag ang isang drug den sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City, Samar. Naaresto ang mga suspect na mga tauhan ng Catbalogan City Police Station, Station Drug Enforcement Team, Samar Police Provincial Office at PDEA 8 Samar Provincial Office. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7.45 gramo na may tinatayang halaga na 59,600 pesos, isang pirasong 500 peso bill, cellphone at mga drug paraphernalia. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Sa iba pang aktibidad ng PNP, pinasinayaan ni Consul General Councilor Wang Yu ng Embahada ng China ang pagbubukas ng Chinese language course para sa mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG. Patrolwoman May Laureto sa report. Bumisita ang pamunuan ng Embahada ng China sa PNP Anti-Kidnapping Group nitong Biyernes, Oktubre 13, 2023, sa pangunguna ni Consul General Councilor Wang Yi na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng PNP AKG at mga foreign stakeholders nito. Kasabay ng pagbisita ni Consul Wang Yi ang pagbubukas ng Chinese language course para sa mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group. This character is a current spelling of moon, and this comes from the original picture of this. That's a crescent moon. Layunin ng nasabing Chinese language training na mabigyan kaalaman ng mga kawani ng PNP AKG sa lengguwahe ng China, sapagkat napag-alaman na ang nasabing training ay makatutulong sa agarang pagresolba ng kaso ng mga kidnapping patungkol sa mabilisang komunikasyon sa mga nagiging biktima o suspect na Chinese national. Patunay lamang ito na bukas ang kooperasyon ng Embahada ng China sa layuning ikagaganda at ikauunlad ng pangseguridad sa bansa. I'm so happy to be here because this event, above all, is the most important event for us in the Federation. Knowing that you are at the forefront, learning how to speak Mandarin. Kayo lahat mga AKG ambassador namin yan. Palakpakan natin mga members of the AKG. Mula sa himpilan ng Anti-Kidnapping Group na may agarang kilos at gawa, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman May P. Laureto, para sa Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Laureto. Lubusan naman ang naging kasiyahan ng isang dating rebelde na siyang naging benepisyaryo ng ika-60 libreng pabahay ng Cagayano Cups.
Ang magandang balita mula kay Corporal Roldan Giab. Napasinayanan ang ika-60 na libreng pabahay ng kapulisan at isang dating miyembro ng rebelde ang naging benepisyaryo nito sa isinagawang programa sa Zone 7, Sitio Hot Spring, Barangay Asingavia, Baggao, Cagayan noong Oktubre 13 taong kasalukuyan. Ang libreng pabahay na ito ay pangatlo na rin sa inaipatayo ng Baggao Police Station sa tulong ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng kawanggawa ng kapulisan at iba pang mga stakeholders ay naipatayo ang nasabing bahay na pinondohan ng LGU Baggao. Patuloy na tinatangkilik ng mga kapulisan ang project pabahay dahil sa magandang hangarin nito na lubos na nakakatulong sa mga kababayan nating hindi kayang makapagpatayo ng sariling bahay. Nakikiusap kami na kung mayroon pa kayong kilala o kamag-anak na nalinlang ng makakaliwang grupo ay huwag matakot na makipag-ugnayan sa kapulisan at kasundaluhan para sa ganon ay magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Ganito naman ang naging mensahe ni Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Bukod sa libreng pabahay ay nangako rin si Mayor Leonardo C. Pattung para mabigyan ng libreng pailaw ang nasabing bahay dahil ang lugar ay hindi paabot ng elektrisidad sa pamamagitan naman ng kanyang proyektong Pasilaw, Kadagiti na Panglao. Ang naging benepisyaryo ng proyektong ito ay si Jomar Pardian, 19 taong gulang at isang dating miyembro ng makakaliwang grupo na piniling bumalik sa gobyerno para mamuhay ng tahimik. Ayon sa kanya, si PNP inikandak ti panahon nga bagong buhay. Inikandak ti mo nga balay nga pagtainga nga pagrugyanak nga maka-itader ti pamilya na linis ti pinagbiag na nga awan ti problema na nga kalkalabanan na ti gobyerno awisik di dating kadwak di rebelde ay ayabak man ila nga tuladen dak kadito inaramid ko tapno may kan damit ti napintas nga kabibiyag may kan iti kaslanated met kanya kinted ti kapulisan pabahay kanya agyam yamanak ti amin nga tumulong nangited kadito. Pinuri naman ni Attorney Manuel Pontanal, Regional Director ng NAPOLCOM, ang katangi-tanging gawa at pagkakaisa ng kapulisan at ng lokal na pamahalaan para magkaroon ng ganitong makabuluhang proyekto. Aniya, dahil sa mga ganitong mga proyekto ay patuloy na naibabalik ang tiwala ng mga tao sa kapulisan. Naging highlights naman sa aktibidad ang cutting of ribbon at pagbabasbas sa naturang bahay na pinangunahan ni Pastor J. Robredo, hudyat na pwede na itong tirhan. Hindi titigil ang pambansa pulisya ng Pilipinas upang masugpo na ang insurhensya at handang tumulong ang kapulisan sa mga kababayan nating nalinlang ng makakaliwang grupo na gustong magbalik loob sa pamahalaan. Mula dito sa Asingavia, Baggao, Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Roldan Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Giab. Ngiti at saya ang sinukli ng mahigit 200 residente ng Rizal, Cagayan matapos matanggap ang tulong na hatid ng mga miyembro ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Juliet Dayag. Malayo man ang barangay Masi Rizal, Cagayan, subalit hindi ito naging hadlang upang puntahan ng mga kapulisan ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Major Rexon D. Kasaway, 1st Commander, ito lamang Sabado, ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nadaanan man ang mga dating ambush area ay matapang na binisita ng nabanggit na kumpanya ang lugar upang maghandog ng mga regalo sa mga kababayan nating Aita na mga residente ng Barangay Masi at San Juan Rizal, Cagayan. Ayon kay Police Major Kasaway, napili nila ang lugar sapagkat ito ay isa sa mga far-flung areas. Itong Barangay Masi, marami po tayo mga kababayang Agta, no? Ito yung mga IP community natin, which is ito yung vulnerable, isa sa mga vulnerable sectors ng lipunan natin when it comes to insurgency. Well, ang layunin ng program CASI, no? From CASI itself, ito yung comprehensive assistance to students and indigenous community, no? Ang layunin ng project CASI na to ay magkatid ng iba't ibang klase ng assistance sa mga estudyante at sa mga IP community natin, no? So, ito yung project natin na we need to reach out those people in the far-flung areas. Sa 250 na individual ang naging benepisyaryo ng isinagawang community outreach program
kung saan ay nakatanggap ang mga kababayan nating mga aita ng mga libreng tsinelas, libreng school supplies, mga pre-love clothes at mga gamot at bitamina. Maliban dito ay nagsagawa rin ng libreng gupit ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Company 2 at nagkaroon din ng feeding program. Laking pasasalamat naman ng mga residente ng lugar. Nagpapasalamat po ako ma'am sa inyo para hindi lang ang araw na ito ma'am dahil super protective kayo sa amin ma'am at maraming salamat po sa ibinibigay nyo sa amin ma'am. Hadlang ma'am, hindi namin magawa, hindi namin mabili ito ma'am kung wala kayo ma'am. At hindi sana ma'am, hindi lang ngayon ma'am ang pagbibigay nyo sa amin ma'am ng mga ito. Sana ma'am, marami pang darating na araw na nandito kayo ma'am. At sana ma'am ay protektahan din po kayo ng Panginoon ma'am. Yun lamang po. Dagdag nito, nagtanim din ang mga kapulisan kasama ang mga benepisyaryo at mga barangay officials ng 200 nara at fir tree seedlings sa paligid ng chapel ng Barangay Masi. Nag-iwan naman ng mensahe si Police Major Kasaway sa mga residente ng naturang barangay. Well, ang hiling ko lang, I'm appealing the IP community natin to help the PNP and the AFP to eliminate totally the insurgency. Kaya tayo pupunta dito sa mga far-flung areas para isang paraan ito para ipakita natin na ganun tayo kasincere at ka-committed sa serbisyo natin para hikayatin din ang mga kababayan natin na nahiwalay ng landas at magbalik loob sa gobyerno. Mas lalong papaigtingin ng pambansang pulisya ang mga aktibidad at programa upang mapatatag ang ugnayang pulisya at komunidad at tuluyan ng mawakasan ang mga suliranin sa lipunan na dulot ng insurhensya. Mula dito sa Rizal, Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Juliet Dayag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dayag. Malaki ang naging pasasalamat ng isang OFW matapos na maibalik sa kanya ang kanyang naiwang bag sa sinasakyang taxi. Ito ay dahil na rin sa agarang aksyon ng kapulisan ng PNP Aviation Security Group Mobile Patrol Security Unit. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Christian Austria. Bag na naiwan ng isang OFW sa sinakyan nitong taxi noong Huwebes ng umaga na naglalaman ng mahalagang kagamitan tulad ng pera, alahas at IDs na ibalik sa tulong ng kapulisan ng PNP Aviation Security Group Mobile Patrol Security Unit. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng naturang kapulisan, dumulog sa kanilang tanggapan ng isang OFW na kararating lang mula Dubai, kasama ang kanyang partner upang humingi ng tulong na maibalik ang naiwan niyang bag sa sinakyan nilang taxi. At bilang isang unit ng PNP ABSI Group na naatasang magbigay ng seguridad at bantayan ng mga pangunahing lansangan na papasok ng NAIA sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Carlos J. Dilag ay agad nila itong tinugunan. Mabuti na lamang nakuha ng nasabing OFW ang plate number at body marking ng nasabing taxi, dahilan upang magawang makipag-ugnayan ng MPSU tracker team sa operator ng nasabing taxi. At dahil dito ay nakontak nila ang taxi driver at naibalik ang bag na ayon sa may-ari ay walang anumang nabawas sa nilalaman nito. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang may-ari sa mga nasabing kapulisan para sa agaran nilang aksyon upang maibalik ang kanyang bag. At mula dito sa tagapangalaga ng kapayapaan at seguridad ng lahat ng paliparan sa bansa, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Kalaboso naman ng mga operatiba ng Anti-Cybercrime Group Regional Anti-Cybercrime Unit 4A ang mag-live-in partner. Ito ay matapos na magpanggap na foreigner upang lokohin at pagkaperahan ang isang senior citizen. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Sa
pinagsanib puwersa ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A at Las Piñas City Police Station, walang takas ang mag-live-in partner na ito sa isinagawang joint entrapment operation sa pangungunan ni Police Lieutenant J.R.A. Rendiza sa pangangasiwa ni Police Colonel Colombo Alan A. Aberia, Chief RACO 4A, nito lamang ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan sa isang money remittance sa Las Piñas City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Denden at alias J, 23 at 22 taong gulang, parehong residente ng Las Piñas City. Ayon sa 72 taong gulang na biktima, noong Mayo nitong taon nakilala niya sa Facebook ang suspect na nagpakilalang isang dayuhan at kalaunan naging magkasintahan ang mga ito. Hindi nagtagal, hinikayat ng suspect na papuntahin ang biktima sa kanilang bansa. Kaya agad nagpadala ng pera ang biktima para sa mga dokumentong kinakailangan nito. Dahil dito, nagdeposito sa isang bank account ang biktima na nagkakalagang 700,000 piso at tinatayang 1.2 milyon naman sa money remittance. Kinumbinsi pa umano ng suspect ang biktima na burahin ang mga resibo ng kanyang mga ipinadala. Dito na napagtanto ng biktima na siya ay na-scam. Kaya agad nagtungo ang biktima sa Regional Anti-Cybercrime Unit 4A para magsampa ng reklamo laban sa suspect. Ang mga naarestong suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Article 315 Swindling Estafa at Section 4B2 Computer-Related Fraud na may kaugnayan sa Section 6 ng RA 10175. Kasalukuyang nasa Las Piñas City Police Station ang mga suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Isang sospek kalaboso ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa Barangay Kamalig, May Kawayan City, Bulacan dahil sa pagbebenta ng mga nakaw na motorsiklo online. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang takas ang isang lalaking suspect sa kaso ng Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 at violation of Presidential Decree No. 1612 o mas kilala sa tawag na Anti-Fencing Law of 1979 na may kaugnayan sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng HPG Bulacan nitong nakaraang araw na nagresulta sa pagkakarecover ng isang Suzuki Raider 150 sa Barangay Kamalig, May Kawayan City, Bulacan. Nahuli ang suspect na si alias JR, 27 taong gulang at residente ng San Jose del Monte City, Bulacan. Buhat ng impormasyong galing sa isang confidential informant na napag-alaman na ang suspect ay nagbebenta ng mga nakaw na motorsiklo sa isang marketplace sa kilalang social media application at sa pamamagitan ng isang sasakyang Mitsubishi L300 ay nadideliver sa mga biktima na nakabili ng mga nakaw na motorsiklo gamit ang nasabing van bilang courier transport services. Sa pamamagitan ng agarang aksyon ng HPG Bulacan sa pagtugis sa mga kilalang carnapper sa bayan ng Bulacan at ibang lugar na sakop nito at sa pamamagitan ng entrapment operation ay nahuli ang suspect na dala ang nasabing motorsiklong Suzuki Raider 150 na aktwal na isinasakay sa naturang van para i-deliver sa Muntinlupa City. Ito nga ang naging daan upang mahuli ang suspect. Kasalukuyan namang pinaghahanap ng mga otoridad ang mga posibleng kasabwat nito sa mga iligal na gawain. Pansamantalang nasa kustudiya ng HPG Bulacan ang suspect sa pagsasampa na naaangkop na kaso laban dito. Samantala ang na-recover na motorsiklo ay magsisilbing ebidensya laban sa suspect. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Most wanted person ng Las Piñas City na may kasong 4 counts of rape ang natuntun at naaresto sa manhunt operation ng Southern Police District. Patrolwoman Mary Tony Beva sa report. Huli sa akto ng pag-iingat ng ilegal na droga ang 2 lalaking nakumpiskahan ng 18 pakete na hinihinalang shabu sa kahabaan ng Saging Street, Barangay Katuparan, Taguig City.
Nakilala ng pulisya ang suspect na sina alias Jimmy, 43 taong gulang, at ang junior high school na si alias JJ, 18 taong gulang na parehong residente ng Barangay Hagonoy, Taguig City. Mula sa inisyal na investigasyon, nagsasagawa ng anti-criminality operation kaugnay sa foot patrolling ang tauhan ng Substation 6 Taguig sa pangunguna ni Police Major Crisanto A. Agualin nang mamataan nila ang dalawang suspect na hawak-hawak ang 18 pieces plastic sachet na naglalaman ng mga puting crystalline substance na pininiwala ang shabu. Matapos mabasahan ang karapatan ay itinurn over na ang mga pirasong ebidensya sa forensic unit para sa tamang pagsusuri, habang reklamong paglabag sa Section 11 Article 2 ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang haharapin ng mga naarestong suspect. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beva. Isang gurong suspect sa pag-issue ng talbok na tseke ang kalaboso na ngayon ng mga otoridad. Muling magbabalita si Patrolwoman Arzan Joy Uwalo. Isang guro naman ang akusado sa kasong pagtalbog ng tseke o ang paglabag ng batas pambansa bilang 22 o ang anti-bouncing check law. Batay sa inilabas ng warrant of arrest ni Honorable Teresa S. Dizon, Presiding Judge ng Metropolitan Trial Court, Branch 155, Pasig City. Nito lamang ika-3 ng Oktubre taong kasalukuyan na may piyansang 6,000 pesos. Ang nasabing suspect ay kinilala bilang si alias Laarni, 38 anyos na babae may live-in partner at kasalukuyan nakatira sa Dao Street, Barangay Marikina Heights, Marikina City. Siya ay inaresto sa araw ng Miyerkules, ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan, alas 11 ng umaga sa eskwelahan ng San Lorenzo Ruiz de Manila School Incorporated, Buenwar Avenue, Barangay Nangka, Marikina City. Ang pagkakadakip ng akusado ay sa matagumpay ng pakikipag-ugnayan ng Marikina City Police Station kasama ang 2nd Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Ang akusado ay dinala sa ARMMC para sa medikal na pagsusuri at kalaunan sa istasyon ng pulisya para sa tamang dokumentasyon. Siya ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiyan na ng Marikina City Police Station Custodial Facility. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Isang 42 anyos na dating miyembro ng Milisyang Bayan ang voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng San Jose Municipal Police Station sa San Jose, Tarlac. Ang magandang balita mula kay Patrolman John Lawrence Ilagan. Isang 42 anyos na dating miyembro ng Milisyang Bayan, voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng San Jose Municipal Police Station, San Jose, Tarlac. Ayon sa ulat ng San Jose Municipal Police Station, pinangunahan ng mga tauhan ang pagbabalik loob ni alias Kakikay, dating miyembro ng Communist Terrorist Group, Kilusang Larangang Guerrilla, Tarlac, Zambales. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob ay kanyang itinurn over ang 2 buhay na bala ng M203. Sumailalim sa interview ang dating rebelde habang ang mga isinukong bala ay nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang ating pamahalaan sa paghikayat sa ating mga kababayan na makiisa at iwaksi ang karahasan na dulot ng terorismo sa ating bansa. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Pagsusuot ng standard na helmet ng driver at backrider ang mahigpit ng ipatutupad sa bayan ng Roxas, Palawan. Alamin ang balita mula kay Patrolman George Michael Bardiago. Mahigpit nang ipapatupad sa bayan ng Roxas, Palawan ang pagsusuot ng full-face helmet simula noong araw ng Oktubre 16 taong kasalukuyan. Ito ay matapos na maglabas ng kautusan ang lokal na pamahalaan sa Roxas PNP at Traffic Management Office na abisuhan lahat ng mga motorista na gumagamit pa rin ng nutshell helmet o bao helmet. Maliban dito ay higpitan na rin ng pagsusuot ng mga helmet sa mga backrider o angkas. Paglilinaw naman ng PNP,
na matagal na itong kautusan na dapat ipatupad sa ilalim ng Motorcycle Helmet Act of 2009. Samantala, bibigyan naman ng 1 linggong palugit ang mga driver na wala pang full face helmet. Mula dito sa Caloocan City, Oriental, Mindoro, ako yung PNN correspondent, Patrolman Bardiago, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bardiago. Binunot at sinunog naman ng mga tauhan ng Benguet PNP ang 2.5 million worth ng marijuana sa Kibungan, Benguet, bunga ng kanilang walang humpay na kampanya kontra illegal na droga. Kasama natin sa balitang yan si Corporal Judric Tasing. Tinatayang 2,520,000 halaga ng marijuana ang nadiskubre at sinira sa isinigawang 3 araw na marijuana eradication ng Benguet PNP sa sitio Kalyang, Lanipo at Tanap, Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang Oktubre 14 to 16, 2023. Ayon kay Police Captain Abraham D. Laza, Deputy Picado at Chief PIO ng Benguet Police Provincial Office, ang operasyon ay naging matagumpay dahil sa pinagsamang operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Police Colonel Damian Ulsim, Provincial Director ng Benguet PPO at Kibungan Municipal Police Station. Ito ay pinangunahan ng ating mahal na Provincial Director na si Police Colonel Damian D. Ulsim at sa kanilang 3 araw na pagkaroon ng marijuana eradication sa lugar na yon, ay nakapunot po sila ng 12,600 pieces ng fully grown marijuana plants at nakakahalaga ito ng 2,520,000 pesos. Lahat ng nadiskubring halaman ng marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba sa mismong lugar. Bagamat walang nahuling cultivator ay sinisiguro ni Police Captain Laza na magsasagawa ng malalim na investigasyon upang matukoy at mapanagot sa batas ang mga nagtatanim ng ipinagbabawal na halaman. Bukod pa dito, hinihikayat ni Police Captain Laza ang publiko na makiisa at magbigay ng impormasyon hinggil sa ipinagbabawal na marijuana upang mapadali ang pagpuksa sa illegal na pagtatanim at pagtransport ng marijuana sa buong lalawigan. So ang ating kapulisan ay nakikipag-ugnayan sa ating lokal na gobyerno na iwasan na nila ang hikayatin ng kanilang mamamayan na huwag nang magtanim ng marijuana dahil meron namang alternatibong paraan na sila ay kumita at mabuhay ng marangal. Unang-una nito ay ang kanilang lugar ay magandang lugar doon at gawin nating tourist spot. Alam po natin na ang local tourism ngayon ay isang paraan para kumita dahil marami na tayong mga kababayan na mahilig mamasyal. So ang mga kababayan natin doon sa lugar na yun ay makakaroon sila ng transportation na cooperative at mga tourist guide na pwedeng mamasyal sa kanilang lugar at doon ay kikita sila. At pangalawa po ay nabuksan na ang kalsada patungo sa lugar ng Takadang. Ito ay sa pamumuno ng ating mga opisyalis ng local government ng Benguet at ang munisipyo ng Kibungan ay nabuksan na ang kalsada patungo sa Takadang ngayon. Kaya ang mga mamayan natin doon ay hinihikayat natin na dapat sila ay magtanim na ng gulay dahil alam natin na mahal ang presyo ng gulay ngayon. So pag nakatanim po sila ng gulay, sila na po ay pwede nang madali na ang pag-transport ng kanilang mga ani, madali na silang kumita dahil meron lang bagong kalsada patungo sa kanilang lugar. Kaya ng Benguet sa pamumuno ng ating Provincial Director ay nakikipag-ugnayan din sa mga iba't ibang sektor ng gobyerno para matulungan ating mga bayan doon at huwag na silang magtanim ng marijuana. Mula dito sa Camp Dangwala, Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Judric Tasing, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tasing. Kasong attempted murder ang kinakaharap ngayon ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nahuli ng Eastern Samar PNP sa Barangay Dalid, Oras, Eastern Samar. Patrolman Rogelio Vistas sa report.
Arestado ng mga operatiba ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa kasong attempted murder sa Barangay Dalid, Oras, Eastern Samar. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joy G. Lianza, Force Commander ng 1st Eastern Samar PMFC, ang naaresto na si alias Renz, 27 taong gulang, magsasaka at isang non-PSRL CTG member. Naaresto ang akusado ng pinagsamang tauhan ng 1st Eastern Samar PMFC, Oras Municipal Police Station at 801st Maneuver Company RFMB8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted murder na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Ang akusado ay nasa kustodiya ng Oras Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Roel de Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Naglunsad ng medical mission ang mga tauhan ng 2nd Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO na malaking tulong at kaginhawahan para sa mga residente ng Barangay Nangka, Marikina City. Nakasubaybay dyan si Patrolwoman Evelyn Lumabi. Isang medical mission ang isinagawa ng 2nd Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion na pinamumunuan ni Police Captain Arnold M. Licerio sa mga residente ng Barangay Nangka, Marikina City. Kabilang sa aktibidad ang blood pressure monitoring, pamamahagi ng gamot, at konting pagtatalakay ukol sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Labis naman ang pasasalamat ng mga naging benepisyaryo dahil sa tulong na natanggap nila mula sa Regional Mobile Force Battalion na pinangangasiwaan ni Police Colonel Mario Pimalana. Ang aktibidad na ito ay nagpapatunay lamang sa tunay na malasakit ng mga kapulisan sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan. Natutuwa po kami mga 2nd MFC PCR personnel sa isinagawa naming medical mission sa mga taga-barangay Nangka, Marikina City. Kita po namin ang kanilang cooperation at interes sa activity namin ito. Masaya po kami na sa ganitong paraan ay natutulungan po namin sila. Mula rito sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO, sa pamumuno ni Police Colonel Mario Pimalana, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lumabi. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Mansalay Oriental, Mindoro ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad. Patrolwoman Winori Kaina Balisong, ibahagi mo. Sa isang makabuluhang counterinsurgency operation tulong-tulong na pinangunahan ng 403rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion kasama ang personnel mula sa 105th Special Action Company 10th Special Action Battalion PNP SAF, matagumpay na naisakatuparan ang voluntaryong pagsuko ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group na kinilala sa alias na Kenduman o Totoy sa Barangay Cabalwa, Mansalay Oriental, Mindoro. Kasabay ng kanyang pagsuko ay ang pagsuko rin niya ng isang caliber 38 revolver kasama ng 5 pirasong bala. Nasa ilalim na ng 403rd Maneuver Company RMFB ang kustodiya ng sumuko para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at potensyal na pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang voluntaryong pagsuko ay kumakatawan sa isang positibong hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Oriental Mindoro. Patuloy na hinihikayat ng mga otoridad ang mga miyembro ng CTG na sumuko at magbalik loob sa gobyerno. Mula sa takanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Winori Kaina Balisong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balisong. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Corda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ng pangunahing balita ng Police News Network.